Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, nung isang gabi, napag-usapan natin yung si Basura Girl ng Japan, no? Now, may finorward sa aking video si Sir Lucky Tua, no? Regarding dun sa nangyari. Tapos pa-shoutout na lang daw ulit. Always watching pabati sa asawa kong si Ma'am Kimberly Alquiros kahit hindi ma-explain yung lakas ng topak mo, iniibig pa din kita palagi. Sabi ni Sir Lucky Tua, Ma'am Kimberly Alquiros, kahit hindi daw ma-explain yung lakas ng topak mo, iniibig ka pa din daw palagi. Tapos sinabi niya dito, ito daw, bago yan kababayan natin dito sa Yokosuka, Japan. Kahiya man matulungin tayo sa kababayan, pero pag ganyan ayaw natin mapasali sa ganyang sitwasyon. Pulis ako sa atin sa Pinas, sir. Naintindihan ko kapwa natin. Naiintindihan ko din yung pulis at iba ang batas dito. So Japan to. Akala ko sa Korea. Mukha kasing Koreano yung ito lang natin nakita ko ito Ang pulis. Bakit? Pre, tulong! Ano ginawa mo? Pre! Tulong, tol! Bakit anan? Takbo mo, pre, to! Bago, takbo mo! Oo, tira. Ano daw yun? Oo, tira. Nyeta naman, bagal ng Takbo mo, pre! ano itakbo? Ano yung parang Pulis. parang relay ganon? Tol! Bakit? Pre, tulong! Ano ginawa mo? Pre! Tulong, tol! Bakit anan? Takbo mo, pre, to! Bago, takbo mo! Oo, tira. Takbo mo, pre! Takbo mo, tol! Ano meron sa kadan? Takbo mo, takbo mo! My bad! Tangina, binablog pa no? Ano yun? Drugs? Parang bakal eh. Ano yan, direksyon? Bakit hindi ito Kung halimbawa siya ay doon, naaapi, kung siya man ay naaapi, no? Bakit hindi niya sabihin sa kapwa Pilipino niya kung ano yung problema? For example, tol, inaano ako dito, parang kung ano yung masamang ginagawa sa kanya. O hinihipuan ako dito, hinihipuan ako. Or pero hindi niya masabi din kung ano yun Sinasabi niya lang itakbo daw yung kung ano man yung dala na yon, pero parang bakal daw Akala ko drugs. Nako, min. Ang pulis. Hindi naman sa tama yung si Sir Lucky Tua dito. Tama din naman yung wag nang makialam sa ganyan. Baka mamaya madami. Tol! Bakit? Pre, tulong! Ano ginawa mo? Pre! Tulong, tol! Bakit anan? Takbo mo, pre, to! Bago, takbo mo! Oo, tira. Takbo mo, pre! Takbo mo, tol! Ano meron sa kadan? Takbo mo, takbo mo! My bad! Hindi masabi ko ano yun Parang bakal eh. Ano yan, direksyon? Kasi naman gumawa ng hindi maganda dun. Pag pupunta nga kayo ng ibang bansa, kung trabaho lang, wala nang kung ano-ano pa. Mayayari pa yung sinong kawawa? Pamilya nyo din, di ba? Kung ano man yan.
Mamaya, mabitay pa kayo dyan or ano yung mga... Anyway, so ito yung yung side ni ating kausap ni Basura Girl. No? Panoorin nga natin yung sasabihin niya. Good PM dito sa mga nakatira sa Japan. Meron kasi akong kukwento na nangyari kahapon ng Miyerkules ng umaga dito sa lugar namin. May isa kasing Pilipinang toxic, no? Na akala niya Sabi ko sa'yo, ate, iwanan mo na yun eh. Pag mga ganon, sabihin mo na lang doon, ay, ano po yan? Baliw po yan. hindi porke kapwa Pilipina mo, pag mali ang ginagawa, abay ang gusto niya, kampihan siya. Which is mali. Oo nga. Ito kasi nangyari, ha? Nahuli siya nung hapon na lalaki on the act na yung pagtapon niya ng basura is which is hindi tama na inangat niya yung ilalim. No? Inangat niya yung ilalim. Kumbaga, ang mga tapunan ng basura kasi dito is tilalagyan talaga ng net. Rule talaga dito yan. Tapos, nung nasita siya at pinagbawalan dahil may karatula yon na nakasulat na hindi nga dapat daw yon inaangat. Bakit? Kasi yung net na yon, once na umapaw pababa yung mga basura, kakalat yon doon sa kalye. Pag kumalat sa kalye yon at nadatnan yon ng pipick up ng truck ng basura, magagalit doon is yung nagpipick up ng mga basura, which is yung truck driver. No? Itong putang inang natin, kapwa Pinay na namin na nakapit bahay ko dito ngayon, minasama pa ako. Pinapaliwanag ko sa kanya nang maayos, pero hindi siya pumapayag. Sa totoo lang, no, ang babaw talaga ng problema. Pero mas pinili niya talagang, iniisip ko nga pride yun eh. Pride na lang niya yun eh. Na hindi niya lang talaga matanggap na, alam mo yun, parang kabawasan kasi na ikaw ay pinagsabihan. Dahil siguro sa pinanggalingan mo, ikaw yung siga-siga. Tapos pagsasabihan ka, hindi ka papayag, no? Wala talagang kwenta eh. Kahit ako yung nasa sitwasyon nun, pag pinagsabihan ako, lalo na dayo ako doon, parang, kahit pasabi mong pasigaw eh. 'Di ba? Sorry po. Hindi ko alam kung ano Japanese sa sorry ha. Sorry po. Di na po mauulit. Nang mali niya. Tinanong ko siya kung ilang taong ka dito nakatira o kailan ka nakatira. Which is sabi niya cycling lang. Ibig sabihin ng cycling lang, kabago-bago lang niyang katitira dito. Kabago-bago lang nakikipag-away na sa mga Hapon. Ha? Hindi ko kinakampihan ng Hapon. Sabi niya, Pilipina ka, dapat hindi ka gamit, plastic ako. Mga plastic daw ako. Kasi nga, hindi ko taga siya kinampihan sa ginawa niya. Kasi, nagmumumura siya, minumura niya yung Hapon na 81 years old sa ginagawa niyang mali. Itong mga gatong klaseng Pinay, isang toxic din dito yan eh. Toxic yung mga yung ganyang klaseng Pinay na nagpapakita ng mga maling mga pananalita. Dapat, pag alam mo na huli ka na ng on the act, mag-sorry ka lang, wala namang mawawala, Oo nga, no? Sa totoo lang, walang kwenta talaga yung issue eh. Yung, di ba yung paliwanag niya pa, kesyo masakit daw yung balikat. Hindi daw maiangat yung bullshit. kabawasan sa kaluluwa mo yan. Shout out sa'yo, lovely na kapitbahay ko dito. At saka wag mo kong sasabihin ng plastic kasi hindi kita kilala. Sa tagal ko na dito, wala akong involved about pagdating sa ganyan. Lahat dito kakilala ko. Ngayon, humingi ng tulong yung dalawang Hapones, yung dalawang Hapon na yan, isang lalaki at isang babae. Kasi nga hindi ka tumatanggap. Hindi ka tumatanggap ng mga pagkakamali mo. Pinaparating sabi mo ba na to ba nagsasoji so atarimay ko to yan. Atarimay ko to yan. Kahit ako naglilinis dito, mas matagal ako sa'yo, hindi ako nagrereklamo. Kasi alam mo katwiran ko, pakikisama yan.
Nandito tayo sa balwarte ng bansang Hapon at hindi sila ang mag-a-adjust sa atin. Kung ano yung rule nila, sundin natin. Correct. Basic naman yan. Katulad doon sinabi ko ng isang gabi, basic naman yan eh. Hindi naman trip-trip lang yan. Hindi naman yun nakakasama, di ba? Para din sa atin yun, sa kalinisan yun. Oo, alam ko, mga Pilipina, hindi talaga balahura o may kalinisan yan. Pero yung pananalita mo, wala sa lugar. Wala sa hulog. Ano? Wala ka talaga sa hulog. Tapos, pagmamalaki mo na alam mo yan kasi nagkakaigo ka, o which is na nagkakaigo ka, may nakalagay naman pala doon na nakasulat doon, bakit hindi mo binasa? O, di ba? Kasi akala ko pagka caregiver ka o kaigo na tinatawag, nakakabasa ka ng mga sulat ng Hapon. Tama, mali. Caregiver pala si ate. Tapos sasabihin mo, plastic ako. Ni hindi nga kita nakikilala, ni hindi nga kita nakabanding eh. Saan ako bandang naging plastic? Masama ba tanggapin yung katotohanan na sinasabi ko? Tapos sasabihin mo naka-video ko, hindi ako natakot sa video sa'yo. Babueltahan kita. Busy lang ako kahapon kaya hindi ako nakapag-video. Tapos, ugaling mo pa talaga makapag-away pala, no? Kahit pala nag-viral ka rin pala sa TikTok dati. Kasi, alam mo, ito ha, sa'yo na nanggaling na matagal ka nang naninirahan dito sa Hiratsuka dito sa Japan. Ibig sabihin, hindi lang pala yun ang issue niya. Nag-viral daw sa TikTok eh. May link ba kayo no? Nung, Ha? ano? Alam mo yan? Nag-viral ka na pala dati sa TikTok, ano? Kasi, nagbibideo ka. Oh. Which is, alam mo, bawal na bawal sa loob ng tren yan. Nahuli ka na ngayon ng mga Haponesa. Alam mo, mga Hapon dito, bawal at talagang pag hindi naka-manner mode ang mga cellphone dito sa loob ng tren, talagang bawal yan. Tapos, ang away ka din. Talaga ba? Pwedeng maging matapang, pero lagay mo sa lugar. Pero pag alam mong mali, at maling-mali ka na, huwag mong gawin tama ang mali. Hindi ka perfecto, girl. Ha? Hindi ka perfecto. Huwag mo akong takutin dahil hindi ako pasindak sa'yo. Totoo lang. Kumatapang to si mama. Sasabihan mo ako ng ganon? Sana, didepensa pa sana kita na, ganto kasi, ano ka sa, sasabihin ko pa naman sana sa'yo na, kasi baguhan ka, pagpasensya mo, nilalaylo ko yung mga sinasabi ko sa'yo, ha? Nakita mo kalmado pa ako kahapon yun. Hindi kita inaaway. Pero ikaw ang galit na galit. Galit na galit ka din sa matanda, 81 years old. Tsaka yung kaharap mo, hindi ka pinatulan ng Haponesa, ha? Tsaka Yakuza yun, ha? Dati Yakuza yun. Hindi ka pinatulan, di ba? Kasi nga loka-loka ka. Uy. Hindi ka tumatanggap ng pagkakamali. Tapos yung sinasabi sa'yo na, sa susunod, ganun na nga daw. Wait lang. Tanong ko, yung mga taga-Japan ba, when you, ito ha, ang pagkakaintindi ko sa Yakuza, di ba, sa mga movies, yung mga sindikato yan, yung nagpuputol ng daliri pag may ginawang mali, yung something like that, no? Ano ba yan, Yakuza? Legit ba na organization yan sa Japan? I mean, pinahihintulutan ba yan ng government ng Japan? Meron ba silang, special na pag member ka ng Yakuza is may privilege ka ba doon? Pakisagot nga po sa baba kasi ang pagkakaintindi ko when you say Yakuza, yung napapanood ko sa pelikula eh. Yung mga sindikato, yun ba yun? Huwag gawin mo. Yung pagtapon ng basura, huwag mong iangat yung net simulan mo sa taas kasi yun talaga dati pa namin ginagawa. Wala ka pa. Baguhan ka lang dito. Ano gusto mo? Ha? Yung mga taong matatagal na dito ang mag-a-adjust sa'yo. Mura ka ng mura kung ano nung masasamang pananalita ang mga sinasabi mo. Hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya. Racist pa no? Sakang daw. Kahit sugudin mo ako sa bahay ko, huwag kang magkakamali, kakantihin mo ko. Hindi kita uurungan. Hindi kita uurungan. Tangina. Magsasalita ka ng mga masasakit ng mga tao dito. Humingi lang sa akin yun ng saklolo yung 2 tao para maunawaan mo. Pero hindi ka talaga. Tinawag pala, no? Buti nga yung mga Japanese na ni ating, ni Basura Girl, nagkaroon pa ng concern para ma-prevent yung misunderstanding, no? Tinawag pala si ate
Para, syempre, alam niya kung paano kausapin. Pinay nga, di ba? Para maganda yung pag-uusap. Ito naman pala si ate, walang hiya talaga. Hindi ka talaga tumatanggap ng unawa. Ano ka? Kami mag-a-adjust sa'yo dito. At saka sinasabi mo, nililinis mo yung mga hagdanan. Dapat lang yun kasi alam mong bakit. Wala ka pa dito, ginagawa ko yan. Pero hindi ako nagre-reklamo. Kasi masarap maglinis. Masarap maglinis. Masarap makisama. 16 years ako dito, naninirahan. Higit isang dekada na, no? Wala ako nakagalit about sa basura sa ganyan. Tapos sasabihin mo na nagkakaigo ka at matagal ka na dito. Hindi yun ang pinupunto. Alam mo, di ba? Ayaw mo kasi sumanggap ng pagkakamali. Ang pinupunto doon yung ginawa mo. So, sinasabi ko ngayon dun sa hapon, baka hindi kasi nila alam, ganyan kasi baguhan nga. Pero hindi. Talaga naman. Ang gusto mo talaga. Para kang gusto mo may away, may war. Oo nga, no, ang hirap niyang depensahan. Kasi kapag halimbawa, once na ginawa mo yun na yung mali ka, pwede pa, lulusot pa yun eh, yung sasabihin na, hindi bago lang po kasi yan. Pero dahil nagwawala ka, hindi, mahirap depensahan yun eh. Ang tanging depensa na lang doon, alam ba, kung ikay pagtatanggol, pasensya na po, baliw po talaga yan. Yun ang tanging depensa na lang sa'yo. Kasi pag didepensahan ka na doon sa inakto mo kasi, lalabas na kaaway rin ito si ate doon. Hindi dapat ganun, girl. Pagka tayo baguhan lang, una nakakatira lang natin dito, makikisama tayo. Hindi yung para tayong laging lalaban ng gera. Hindi ganun. Pwedeng maging matapang, pero ilalagay sa lugar. Pero pag alam natin mali tayo sa sarili natin, humingi tayong dispensa. Kasi hindi ka marunong tatanggap pagkamali, ha? Hayop lang yun, dumagan yun. Hayop lang ang dating mo. Ganun yun. Kaya mga men ha, ano ba yung lesson na na matututunan? Kapag hindi mo lugar, sumunod na lang. Kasi yung iba, ang dami pang dahilan eh. Kesyo, hindi, mas maganda itong eh wala eh. Yun na nga yung rules dun eh. Wala ka na magagawa dun. Oo, totoo naman na ganun din naman. Aayusin mo naman pag nilagay mo sa ilalim, o wala namang problema, di ba? Pero hindi eh. Doon ka pa rin talaga sa rule na kailangan nasa ibabaw talaga ilalagay. Huwag na matigas ang ulo. Kasi kapag ganun ang gagawin mo, para namang parang iniinsulto mo naman yung mga doon, yung mga namamahala doon. Hindi lang naman sa pagiging Hapon yun eh. Kahit sa normal na trabaho, di ba? O normal na community. Kapag may ordinansa sa isang lugar nyo, dito na lang sa Pilipinas. Tapos, hindi mo susundin, mayayari ka talaga. Buti nga, hindi ka dinaan sa batas eh. Sa na lang eh. Hindi ko alam paano kaya natapos yung usapan nila doon, no? Paano natapos yung hinayaan na lang ba siyang ganon or nilayasan na lang siya? Kasi kung papatulan ka doon, yari ka. Diba? So mga kababayan ko, lalo na dyan sa ibang bansa, ingat po kayo dyan. Maraming salamat sa panonood. So yan lang muna pag-uusapan natin. Bye-bye po.